Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Nagmamadaling pumasok ng bahay si Hari at ang kanyang alagang aso na si Bagsik. Isinara ang pinto at dumiretso sa kanyang kwarto. Pawis na pawis ang noo, subalit humiga sa kama at binalot sa kumot ang kanyang katawan. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang lolo Alvaro. Yun ang dahilan ng pagmamadaling umuwi si Hari, sapagkat hindi pwedeng abutan siya ng kanyang lolo na nasa kalye at nakikipaglaro. Hari! Hari apo! Hari! Tinawag ni Lolo Alvaro ang apo upang ipakita ang kanyang pasalubong na bibingka na paborito ni Hari. Mula sa kwarto ay narinig ng bata ang pagtawag ng kanyang lolo. Tumayo ito sa pagkakahiga sa kama at lumabas ng kanyang kwarto. Nagkunwari pang humihikab at nag-iinat si Hari nang humarap kay Lolo Alvaro. Ay, ang sarap talagang matulog. We, natulog ka nga ba? Oo naman po, Lolo. Kahit itanong niyo pa po kay Bagsik eh. Di ba, Bagsik? Natulog tayo at hindi tayo umalis ng bahay habang wala si Lolo? Tumahol ang alagang aso ni Hari. Tila naiintindihan nito na kailangan niyang sumang-ayon kay Hari kahit wala namang katotohanan yun. Oh, ayan, Lolo. Narinig niyo naman po. Sumagot po si Bagsik. Ang sabi niya, oo daw, na nandito lang kami sa bahay at natulog. At talagang kinasabwat mo pa ang alaga mong aso. Totoo po yun, Lolo. Si Bagsik nga pong magpapatunay eh. Humahol muli ang aso, kaya binalingan ni Lolo Alvaro si Bagsik. Hoy, ikaw Bagsik ka! Talagang naturuan ka na ni Hari na magsinungaling. Dahil kasabwat ka niya at di kayo nagsasabi ng totoo, wala kang pagkain mamaya. Humahol ng paulit-ulit si Bagsik at nakaharap yun kay Hari. Tila natatakot ang aso na mawalan siya ng pagkain. Dumambadamba pa ito kay Hari, nakikiusap na sabihin na ang totoo. Bakit ba yun? Ano ka ba, Bagsik? Di ba totoong di naman tayo lumabas ng bahay? Paulit-ulit na namang kumahol ng aso na may kasamang pag-iling. Ay nako, Jasky kang bata ka. Huwag mo nang ipilit. Kaya no, umiiling si Bagsik. Hindi mo na siya mapagsisinungaling pa. Kasi nga, mawawalan siya ng pagkain. Bad trip naman talaga tong si Bagsik oh. Mahirap kausap. Galit na nga ako sa'yo, Bagsik. Hindi na tayo bati. Mahinang kahol ang naging tugon ng aso. Saka dumapa ito sa paanan ni Hari. Tila nagpapaawa ito na huwag magalit sa kanya. Ikaw naman kasing bata ka. Ba't kailangan mo pang magkunwari na hindi kayo lumabas ng bahay? Eh kasi naman po, Lolo. Magagalit po kayo sa akin eh. Eh paanong di ako magagalit? Hindi mo ako pinakikinggan kapag nagbibilin ako sa'yo. Naglaro lang naman po ako sa labas eh. Alam ko yon. Kaya nga lang, napakadelikado ngayon ng panahon. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi naligtas ang panahon sa ngayon, Apo. Nitong mga nakaraang araw, may mga batang nawawala. Tapos sa kabilang baryo, nabulabog ang mga nakatira doon dahil may masamang nilalang na umatake. Ano po? Ano pong nilalang, Lolo? Aswang! Kahit po araw? May mga aswang na walang oras na pinipili. Kahit araw o gabi, ay magagawa nila ang kanilang naisip. Grabe naman po yun. Nakakatakot. Kaya nga pinag-iingat kita, Apo. Ayokong lumalabas ka ng bahay na hindi ako kasama. Wala naman po masamang mangyayari sa akin eh. Hindi mo masasabi yon.
Alam ko na. Kung turuan nyo na lang po kaya ako, Lolo, kung paano maging isang salamangkero para mamagicin ko na lang po yung mga aswang na aatake sa akin. Hindi yun ganong kadali. Dahil ang aswang, pwedeng may taglay din na mahika. Kaya ang kailangan mong gawin ay mag-ingat. At makakatulong sa pag-iingat mo kung maniniwala ka sa akin at hindi magiging matigas ang kokote mo. Pero Lo, gusto ko rin po matuto ng salamangka para po matulungan ko na rin kayo sa pagpapalabas po sa perya. Kung tungkol sa mga mahika na ginagamit ko sa perya, walang problema sa akin yon. Lahat ng nalalaman ko, ituturo ko sa iyo, Hari. Yes! Salamat po, Lolo! Bukas na bukas din, uumpisahan natin ang iyong pagsasanay. Samantala, sa isang tagong lugar ng baryo Pinagpala ay nanunuluyan ang dalawang nilalang. Tawagin natin sila sa pangalang Garuda at Swardina. Mainit ang ulo ni Garuda na pabalik-balik na naglalakad. Hindi niya matanggap ang kanyang narinig mula sa sinabi ng kanyang alagad na ibong buitre. Sa taglay na mahika ni Garuda ay nagagawa niyang intindihin ang tunog ng ibon. Ito ang nakapagbibigay sa kanya ng kasagutan sa mga bagay na nais niyang malaman, sapagkat nakikita ng ibong buitre ang kasalukuyan. Di maaari. Hindi ako papayag. Bakit, Reyna Garuda? Aking kamahalan. Ano na naman ba ang ininirite sa'yo ng alaga mong buitre? Masama. Masamang pangitain, Swardina. At nakakagalit. Gigil na gigil si Garuda at hinawakan pa sa leeg ang kanang kamay na si Swardina. Napahigpit ang hawak niya sa leeg nito. Aray ko, Reyna Garuda. Aking Reyna, huwag mo ko sakalin. Ayoko pa matsugi. Bitiwan mo ang leg ko. Hindi tayo magkaaway. Ako lang ang kakampi mo dito. Remember? Binitiwan ni Garuda ang pagkakasakal niya kay Swardina. Siya na, Swardina. Natangay lang ako ng aking galit. Salamat, aking Reyna. Ano ba kasing ikinasira ng araw mo? Bakit bad mood ang fest mo ngayon, Reyna Garuda? Dahil may nakahihigit na raw sa aking kakayahan bilang mahusay na salamangkera. Yun lamang, nagiinit na agad ang ulo nyo. High blood ka siguro, no? Punghang! Anong high blood ang pinagsasabi mo? Baka sakaling kita uli dyan. Dahil ang ibig sabihin ng Swardina ay maaari na akong malaos at bumagsak. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi ang sikat, Reyna Garuda. Hindi maaari yon. Ako lang dapat, Swardina. Ako lang ang dapat maging sikat na salamangkera. Hindi ako makapapayag na may hihigit pa sa akin. Kasi naman, gusto nyo sa inyo lahat. Ikaw na nga ang pinuno ng mga aswang. Isa pang mahusay na salamangkera. Tapos nai-insecure ka pa rin. Abay, ewan ko sa'yo. Walang puwang ang ibang nilalang para mahigitan ako. Yan ang tatandaan mo. Ako lang dapat ang magaling. Ako lang dapat ang sikat. Okay, sige na. Ikaw na. Ikaw na ang lahat. Ikaw na ang magaling. Ikaw na talaga para wala ng gulo. Mabuti kung ganon. Kaya kung sino man yon, dapat na siyang mawala. Ayan ka na naman, Reyna Garu. Dialog mo palagi yan. Dapat mawala siya. Pero ipapasa mo sa akin. Ako ang bibigyan mo ng problema. Sa akin mo ipapahanap. At ikaw kukuya-kuya-kuy lang dito sa lungga mo. Bakit? Nagre-reklamo ka ba? Ay, hindi ho. Nagpapaliwanag lang naman, kamahalan. Swardina, lilinawin ko lang sa'yo. Ano ba ang trabaho mo rito? Ano ka ba sa tingin mo? PAA. Personal Assistant na aswang. Pwede rin kanang kamay kung gusto nyo. Klaro. Ibig sabihin, ikaw ang gagawa ng mga bagay na ipag-uutos ko. Maliwanag ba yon? Dahil kung hindi mo yung gagawin, handa akong putulin ang kanang kamay at ilibing sa hukay. Ouch! Ikaw naman, Reyna Garuda. Hindi ka na mabiro.
Joke lang naman yon. Alam mo ba yung prank? Di ba uso yun ngayon? Alam mo naman, paminsan-minsan gusto ko maging komedyante. Toyoyoyoyoy. Ha? Parang gusto mo pa yata na makuha ang aking pagiging reyna ng mga aswang. Nako. Hindi naman Reyna Garu. Afraid ko na lang sa'yo, hindi ba? Tama ka. Hindi pa ipinapanganak ang tatalo sa akin, Swardina. Hindi ba? Nagmaritis ang alagad mong buitre. Ang chika niya, meron nang nakakahigit sa'yo. Kaya nga, hahanapin mo siya, Swardina. Dahil dapat na siyang maburak kagad sa mundo. Okay, masusunod po aking reyna. Bigyan mo kaya ako ng eraser. Anong pinagsasabi mong eraser dyan, bakla ka? Di ba ang sabi mo, Reyna Garu? Dapat siya ma-erase? Eh di, need ko ng eraser. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Swardina. Kaya bukas na bukas, lalakad ka para hanapin kung sino man ang tinutukoy ng aking alagang buitre. Dahil kung hindi mo siya makikita, ikaw ang buburahin ko. Okay po, okay. Noted, Reyna Garu. Huwag ka nang ma-high blood. Nadadagdagan na naman ang mga wrinkles mo sa mukha. Sayang ang paggamit mo ng Kojik. Tama na! Hindi ka nakakatawa, Swardina. Kaya umayos ka. Tumahimik na lamang si Swardina. Alam niyang madaling mainis at mapikon si Garuda. Ayaw niyang madagdagan pa ang pagkainis nito. Sa bahay naman ng maglulong Alvaro at Hari, ay nais ng matandang lalaki na tuparin ang kanyang ipinangako sa apo. Nasa loob sila ng isang luma at abandonadong bodega. Dala nito roon ang kahon ng iba't ibang gamit ni Lolo Alvaro sa pagpapalabas nito sa perya bilang isang magikero. Kilala siya sa tawag na Maestro Alvaro Magikero. Ang totoo, Apo, dati, libangan ko lang naman ang pagiging magician. Nagpapakita ako ng iba't ibang tricks sa mga kaibigan ko at sa mga kamag-anak dahil pwedeng pagkakitaan. Kaya ginawa ko ng trabaho. Una, kailangan lang sa trabaho ito ay dapat mabilis ang iyong mga kamay para maitago mo ang dapat itago na hindi mapapansin ng mga manonood. Paano po kayo natuto ng maraming magic tricks, Lolo? Alam mo kasi, Apo, may naging kaibigan akong magician at itinuro niya rin sa akin yung mga nalalaman niya. Ayos pala ang kaibigan niyong yun, Lolo Alvaro. Hindi madamot. Tama ka. Saka hindi lang magic tricks ang kanyang nalalaman, kundi meron talaga siyang kakayahan sa mahika. Walang gamit na tricks at walang daya. Ang astig naman po nun, Lolo. Itinuro din po ba yun sa inyo? Hindi na sumagot ang matanda. Nagkunwaring hindi niya na narinig ang tanong ni Hari. Mabuti pa, umpisahan na natin. Ituturo ko sa iyo ang mga basic tricks. Mga simple lang at madali mong matututuhan. Bubuksan ko na po itong kahon na may lamang mga gamit sa pagmamagic, ha? O ayan, nakabukas na po ang kahon. Wow! Ang dami po nitong laman, Lolo! Isa-isa kong ituturo yan sa iyo, Apo. At kapag marunong ka na, pwedeng-pwede ka nang magtanghal sa mga piyesta o kaya sa children's party. Yun nga po talaga ang gusto ko, Lolo. Kasi po, mahilig po sa magic ang mga batang katulad ko. Dumampot si Lolo Alvaro ng isang mahabang stick na nasa loob ng kahon. Pati na rin ang itim na magician's hat. Nagsuot din ito ng guwantes. Formal na niyang uumpisan ang pagtuturo sa apo upang maging isang salamangkero. Subalit mga gimmick o magic tricks lamang ang ituturo niya rito. Para sa totoong mahika, darating din ang tamang pagkakataon. Ang natutunan ni Hari na magic tricks na itinuro ng kanyang Lolo Alvaro ay agad namang ibinida niya sa kaibigan niyang si Dino. Isang tali ang ibinuhol ni Hari sa leeg ng kanyang kaibigan. Oy, teka lang! Teka lang! Galit ka ba sa akin, Hari? Hindi, ah. Tinalian mo ng lubid yung leg ko eh. Gusto mo yata akong sakalin eh. Ang OA naman ito. Magmamagic na nga ako eh. Itatali ko sa leeg mo ang lubid.
Pagkatapos kapag hinila ko, makakakalag pa rin ng tali at hindi mabubuhol sa leeg mo. We, talaga lang ha? Oo sabi, kaya magtiwala ka na lang sa akin. Teka, aayusin ko ang pagkakatali ng lubid sa leeg mo. Tinanggal mo kasi. Eh kasi naman nakala ko, bibigtiin mo na ako eh. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Teka lang. O ngayon, naitali ko na sa leeg mo ang lubid. O tapos ano mangyayari? Ngayon, hihilahin ko naman para matanggal sa leeg mo. At makikita mo, hindi magbubuhol at kusang makakalag. Basta wag kang kukontra ha. Oh, ready ka na? Oo, ready na ako. O sige, ikaw ang bumilang ng 3. Tapos, ako ang hihila ng lubid. O sige, magbilang ka na. 1, 2, 3. Agad namang hinila ni Harry ang lubid na nakapalupot at nakabuhol sa leeg ng kaibigan. Kaya lamang, hindi yun natanggal, kundi lalong humigpit ang pagkakabuhol nun sa leeg ni Dino. Ay, mali! Tol naman eh, gusto mo yata ako matepok na eh. May galit ka talaga sa akin no? Sorry na tol. May mali eh. Hindi ko naayos ang pagkakabuhol kaya di gumana yung magic tricks. Aray ko, sumakit tuloy yung leg ko sa pagkakahigpit ng lubid. Ulitin na lang natin. Nagkamali kasi ako eh. Hindi na, Ari. Baka mamaya niyan eh, matuluyan na talaga ako eh. Palpak ang magic mo eh. Sorry na. Ngayon pa lang naman ako nag-aaral ng magic eh. Uwi na nga tayo. Di ka magandang kabanding. Nambibigti ka ng kaibigan. Iniwan na ni Dino ang kaibigan. Medyo bad trip si Dino dahil sa nangyari. Kaya dapat mas pagbutihin pa niya ang pag-aaral para hindi siya napapahiya dito sa susunod. Naikwento ni Harry sa kanyang lolo Alvaro ang ginawa nito kay Dino. Natawa lang naman sa kanya ang kanyang lolo. Bakit kasi pinagtripan mo kagad ang kaibigan mo? Eh akala ko po perfect na yung magic tricks na natutunan ko eh. Yung pala papalpak. Sana apo, hindi mo muna ginawa kay Dino. Pwede namang kay Bagsik muna eh. Ay, oo nga po no. Nainis tuloy siya sa akin. Pero di bali, babawi na lang ako kay Dino sa susunod. Titiyakin ko na hindi na ako papalpak. Abay dapat lang, nakakahiya sa kanya. Ako pa naman ang nagtuturo sa'yo. No, turuan niyo po ako uli para hindi na po ako pumapalpak. Talagang interesado ka na maging isang salamangkero. Opo lolo, sana nga po hindi lang magic tricks ang natutunan ko eh. Kundi yung totoong mahika na hindi kailangan ng bilis ng kamay, kundi tunay na kapangyarihan. Samantala, nag-umpisa ng gumala si Sordina sa baryo ayon sa utos sa kanya ni Garuda. Ang labo talaga nitong Reyna Garuko. Hanapin ko raw yung taong sinasabi ng kanyang alagang buitre. Aba, saan ko naman hahanapin yon? Ang laki-laki ng baryong pinagpala. Saka, wala naman siyang sinabi sa akin kung ano ang pagkakakilala ng taong yon. Para ako naghahanap ng karayom sa tambak ng dayami. Ay nako, ang sakit sa bangs ni Reyna Garu. Dadami tuloy ang wrinkles ko sa noon ito eh. Bagamat walang katiyakan kung saan hahanapin ni Sordina ang taong tinutukoy ng reyna ng mga aswang, yun nga ay ang taong maaaring tumalo at makahigit sa kapangyarihan nito bilang kilalang salamangkera. Ay nako, sinasayang ko lang yata ang oras ko dito. Pero, tiyak na magagalit si Reyna Garu kapag bumalik akong walang maibabalita sa kanya. Bahala na nga. Gagawa na lang ako ng chika para hindi siya magalit sa akin. O kaya, gagawa ako ng ganap at kahit na anong drama. Nang makabalik si Sordina galing sa pagsunod sa utos ni Garuda, sabik ito sa ibabalita ng kanyang alalay. Subalit pagkakita ni Sordina kay Reyna Garuda, agad itong bumunghalit ng iyak. Wow! Reyna Garuda! Reyna Garuda, kamahalan! Reyna Garuda!
Ano nangyari sa'yo, Swardina? Saka bakit ganyan ang itsura mo? Reyna Garu, tingnan nyo. Tingnan nyo ang ginawa nila sa akin. Tingnan nyo ang ginawa nila sa aking pagkatao. Bakit ganyan ang itsura mo? Sira ang mga damit mo. At may mga pasaka pa sa mukha at katawan. Nilabastangan nila ako. Pinagtangkaan nila ako ang pagsamantalahan. Ano? Gusto nila akong gawa na masama, Reyna Garu. Ang sasama nila. Ang sasama ng mga lalaking yon. Teka, tama ba yung narinig kong sinabi mo? Pinagtangkaan ka nilang lapastanganin? Siyang tunay, Reyna Garu. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Tingnan mo. Che, hindi ako maniniwala, Swardina. Hindi ka naniniwala na muntik na may humalay sa akin? Oo, at sino ba naman ang maniniwala sa itsura mong yan? Hindi ka naman kagahagasa. Ay, grabe siya, oh. Totoo lang ang sinasabi ko, Swardina. Ang sakit mo naman magsalita, Reyna Garu. Bakit? Wala ba akong appeal para pag-interesa ng mga boylet? Kung sasabihin mo na pinagtripan ka dahil may gustong tumukhang sa'yo, malamang mapaniwala mo pa ako kasi mukha kang adik. Pero yung may gustong mang-rape sa'yo, aba, parang napaka-imposible naman yata nun. Nakaka-hurt ka na ng feelings, Reyna Garu. Akala ko pa naman magkakampi tayo, pero hindi pala. Nasasaktan ka sa sinabi ko? Oo, kasi nga, para mo na rin sinabi na pangit ako. Ikaw ang nagsabi niyan at hindi ako, Swardina. Masama ang loob ni Swardina. Matalim ang tingin niya kay Reyna Garuda. Gusto niyang mapikon sa panglalait sa kanya nang nirerespeto niyang Reyna. Kaya lang, wala naman siyang magagawa. Muling ipinagpatuloy ni Lolo Alvaro at Hari ang pag-iensayo nila para ganap ng matuto ang bata sa mga magic tricks. Mas pinagbuti ni Hari dahil ayaw niya nang mapahiya sa kanyang kaibigang si Dino. Minsan na siyang sumablay nang ipakita niya rito ang kanyang mga natutunan. Kaya sa susunod na ibibida niya ang kanyang nalalaman, ay titiyakin niyang mapapabilib niya na ito. Tandaan mo mabuti ang bawat step, iho. Sa katandaan mo, kung saan dapat ang tamang anggulo na pwede mong itago sa mga manonood ng tricks. Gaya nitong fake na bulaklak o kaya nitong ribbon. Opo, Lolo. Gaya rin ang pagtatago nitong kalapating ibon sa loob ng sombrero. Dapat mong tiyakin na hindi mauhulog ang ibon o lumitaw nang wala sa timing. Kasi mapapahiya ka talaga. Tatandaan ko po, Lolo. O sige, ulitin natin yung mga natutunan mo. I-rehearse natin mula sa simula. Sige po. Hindi ka pa ba napapagod? Medyo pagod na rin po. Kaya lamang, kailangan ko po ma-perfect para wala na pong sasablay. Tama yan. Sabi nga nila, practice makes perfect. Wow, Lolo! English yun ah! Oo naman, bakit anong palagay mo sa akin? Kahit paano marunong tayo ng konting English, di ba? Yes, of course! Ayos! English din yun ah! Manang-mana ka talaga sa akin, Apo. Lo, atin-atin lang po yun ah. Baka may iba pang makarinig Sige na po, ituloy na natin ang pagsasanay. Kung mag-i-Inglesan tayo, tsak, mauubusan po tayo ng nakatagong English Duduguin pa ang mga ilong natin. Nagtawanan na lamang ang maglolo at ipinagpatuloy na nila ang kanilang pag-iensayo. Talagang pinagbuti na ni Hari ang pag-aaral ng mga magic tricks. Kaya naman napabilib niya ang kanyang lolo Alvaro. Alam niyang hindi na rin siya mapapahiya sa kaibigang si Dino. Yun nga lang, tila wala nang bilib sa kanya ang kanyang kaibigan. Hep. Tol, sandali lang ha, sandali lang. Dumistansya ka muna. Distansya ka muna. Oh, anong distansya muna sinasabi mo dyan, Dino? Para kasing iba na naman ang tingin ko sa'yo Gusto mo akong pag-practicean uli Tol, sinasabi ko sa'yo, sure na to, hindi na ako papalpak.
Sure na ano? Sure na matutuluyan na akong matigok kapag sinampulan mo ako uli ng magic tricks mo? Ano ka ba naman, tol? Ba't ko naman gagawin yun? Siyempre naman ayoko matigok ka, no? Ayoko mawala ka. Mag-best friend kaya tayo. Eh kasi naman, palpak naman talaga ang magic mo eh. Kaya distansya muna ako sa mga pasampol-sampol mo. Eh paano kung may papakita sa'yo na mahusay na ako ngayon? Saka mo nalang ipakita yan. Ay nako, sige na nga. Ang hirap mong kausap, tol. Hala, ako pa ang naging mahirap kausap ah. Nag-iingat lang ako, huy. O sige, ganito na lang. Panoorin mo na lang yung mga simple kong tricks, okay? Kunwari, ikaw ang audience ko at nasa children's party tayo. Tapos, magmamagic ako sa harap mo. Hindi kita gagamiting sample, kundi manonood ka lang. Ano, okay ba yun sa'yo? Aba, ayos yan ah. Okay na okay ako dyan, tol. Sinimulan nang ipakita ni Harry kay Dino ang mga simple tricks gamit ang cards, sombrero, plastic flowers at iba pang ginagamit para mapasaya ang isang party. Wow! Ayos, tol! Magaling! Pwede na, pwede na! Talaga? Oo! Ayos na ayos! Pwede ka na mag-perform sa mga children's party. Marami ka na mauuto ng mga bata niyan. Dahil nga madaling natuto si Harry, kaya sa mga sumunod na pagtatanghal ni Lolo Alvaro bilang magikero ay magiging kahalili niya na ito. Bibigyan niya na si Harry ng pagkakataon para makilala ang apo. Dahil malapit na noon ang piyesta sa baryo Pinagpala, ay kinausap ng kapitan si Lolo Alvaro upang magtanghal sa liwasang barangay. Magiging panauhin doon ang mga nakatira sa baryo at lalo na ang mga kabataan na siyang higit na target ng gagawing pagtatanghal. Ano po, Lolo? Magmamagic na rin po ako sa liwasan? Oo, apo. Kaya nga pagkakataon mo na yon para makilala ka. Kapag napabilib mo ang mga tao, tsak ang kasunod nun ay maiimbita ka na sa mga party. Eh di may bayad po yun, Lolo. Aba, syempre. Kaya madadagdagan ang kita natin. Ayos yun ah. Makakapag-ipon ka na ng pera, apo, at mabibili mo na ang mga gusto mo. Pinaghandaan ni na Lolo Alvaro at Harry ang imbitasyon sa kanila. Siyempre, ayaw nilang mapapahiya sila sa kanilang gagawing pagtatanghal. Yun din ang kauna-unahang pagtatanghal na magkasama sila bilang sina Maestro Alvaro Magikero at si Harry, ang apong Magikero. Ayos ka talaga, tol. Hindi ka na ma-reach. Ano bang sinasabi mo, Dino? Ako lang naman to, no? Tol, manonood ako ah. Talaga? Oo, para suportahan ka. Sumama ka na lang sa amin ni Lolo para pwede kang pumuesto dun sa unahan. Hindi, tol. Medyo kinakabahan ako sa iniisip mo na yan eh. Kilala kita eh. Bakit naman? Iba ang kutob ko, tol. Baka mamaya, ako ang tawagin mo kapag magpapakita ka ng magic. Ako ang gagamitin mong sample. Iyoko nga. Ikaw talaga, hindi mo talaga makalimutan yung nangyaring kapalpakan ng mga magic ko sa harap mo, no? Oo naman. Basta manonood ako ha. Pero sa likod ako pupwesto para iwas disgrasya. Naninigurado lang. Mahirap na. Napangiti na lamang si Harry sa kanyang kaibigan. Naiintindihan niya ito, pero ipinagpapasalamat na rin niya ang suporta nito sa kanya. Nakarating naman sa kaalaman ni Garuda at Swardina ang tungkol sa selebrasyon ng barangay para sa darating na kapiestahan. Maging ang pagkakaroon ng palabas sa plaza na may kasamang magic show. Di tayo na imbita, Rey Nagaru. Nakakasama ng loob ang kapitan dito. Hindi marunong pumili ng mga taong iimbitahan sa kanilang gagawing pagtatanghal. Baka walang tiwala sa atin, Rey Nagaru. Yun ang pagkakamali nila na hindi tayo naimbitahan. Correct ka dyan na may malaking check para silang nagtampo sa bigas. O kaya naman, baka wala silang budget kaya ganon. Sino kaya ang inimbitahan nila para magtanghal?
Eh di malamang mga pipitsuging magician na ang alam ay puro pandaraya lamang. Hindi gaya nyo, Rey Nagaro. Bukod sa maraming magical tricks na kaya nyong gawin, mas nakaka-excite ang mga kakaibang magic tricks na walang halong pandaraya, kundi totoong mahika. Dahil nga iba kayo, tunay na may taglay kayong kapangyarihan. May naisip ako at gusto ko gawin mo yon, Swardina. Eh Nagaro, basta tiyakin nyo lamang na hindi ko ikakapahamak yan ha. Baka kung mapano tong beauty ko, ikasira pa ng ganda ko yung gagawin ko. Swardina, wala nang masisira sa'yo dahil matagal nang sira ang ganda mo. Aray naman, personal na talaga yun ha. Makinig kang mabuti, Swardina. Oo, ito na nga, nakikinig na nga sa'yo oh. Lalapit na nga ako oh. Ano ba? Ba't mo may dinidikit ang tenga mo sa bibig ko? Ang baho! Amoy luga kang bakla ka! Ay, personal na talaga ang trip mo, Rey Nagaro. Eh kasi naman, para sagap na sagap ko kasi ang sasabihin mo kaya ako nilalapit. Pwes, ilayo mo yan dahil naaamoy ko ang tulok mo at nakikita ko ang tutuli mo. Hindi ka gumagamit ng cotton buds, baklita ka. Aba, Rey Nagaro. Gumagamit ako ng cotton buds. Matipid nga akong gumamit eh. Kasi ibinabalik ko pagkatapos kong gamitin, o diba? Kadiri ka talaga. Tumahimik ka na nga. Makinig ka maigi. At sasabihin ko sa'yo, ang dapat mong gawin. Isa-isa nang idinitalye ni Reyna Garuda kay Swardina ang kanyang ibig mangyari. Umaasa nito na magagawa ng maayos at tama ang kanyang ipinag-uutos. Maliwanag ba, Swardina? Yes, copy Rey Nagaro. Sige na, maganda ka na. At kailangan magandang balita ang iyong dala sa pagbabalik mo. Sa malawak na lugar, malapit sa barangay, ay doon naghanda ng entabladong pagtatanghalan ng palabas para sa nalalapit na kapiestahan. Simple lang ang pagkakagawa ng naturang entablado. Ang pangalan ni Lolo Alvaro at Hari bilang magikero ay nakasulat sa isang tela sa harap ng entablado bilang mga magtatanghal. Naroon na rin ang maglolo at naghahanda na sa kanilang presentasyon. Kasama nila si Dino, pero gaya ng unang sinabi nito, hindi siya pipwesto sa unang bahagi ng stage kundi sa gawing hulihan. Ayaw niyang magamit siya para sa palabas. Baka maulit yung kapalpakan na ginawa ni Hari na kung saan ay nasakal siya ng lubid. Napansin ni Lolo Alvaro na tahimik na nakaupo sa isang upuan ang apong si Hari. Kaya nilapitan ito ng matanda at tinapik-tapik sa balikat. Okay ka lang ba, Apo? Opo, Lolo. Pansin ko, kinakabahan ka. Konti lang po. Normal lang yan, Apo. Lalo na't first time mong sasalang sa ganitong palabas. Kaya nga po eh. Dati tagapanood niyo lang po ako. Pero ngayon makakasama niyo na po ako sa stage. Wala kang dapat ikatakot. Akong bahala sa'yo. Iniisip ko po kasi, paano kung pumalpak ang tricks natin? May naisip na akong paraan dyan. Ang totoo nga, yun ang plano ko. Hahaluan natin ng mga sablay at palpak na magic tricks ang ating palabas. Po! Naku po, Lolo. Baka magalit po ang mga tao at batuin po tayo. Hindi, Apo. Malamang, mas tatanggapin nila tayo bilang magpartner. Eh, ano pong gagawin mo, Lo? Basta, surprise yun. At ako na ang bahala. Nagsimula nang dumami ang mga tao sa liwasang barangay. Sabik sila sa kanilang mapapanood, lalo na ang mga bata na makikita sa kanilang muka ang saya. Nakita ni Hari si Dino na pumwesto na sa huliang bahagi ng mga upuan. Talaga ba dito mo gusto sa hulihan, Tol? Oo, Hari. Ayos na ako dito. Makikita ko pa rin naman dito yung palabas na gagawin niyo ni Lolo Alvaro eh. Dino, may nabanggit kasi sa akin si Lolo eh. May sorpresa daw siyang gagawin. Kaya okay lang na magkalat kami. Ano? Okay lang na pumalpak ang mga tricks nyo, ganun ba? Yun ang sabi niya sa akin eh. Hindi ko nga rin siya maintindihan eh.
Parang lalo ako na-excite sa magiging palabas nyo ah. Aabangan ko ang pagkakalat nyo. Ay, sandali lang. Kumakaway na sa akin si Lolo. Baka magre-ready na kami. Saka dami ng tao. Karamihan mga bata oh. Oo nga eh. O sige tol, good luck ah. Galingan nyo ni Lolo Alvaro. Bago umalis si Harry, ay nag-fist bump pa ang dalawa. Pinag-umpog nila ang kanilang kamoo. Bagay na madalas gawin nilang magkaibigan. Gaya ng sorpresa na sinabi ni Lolo Alvaro, ay naunawaan ni Harry ang ibig nitong sabihin. Dahil nga mga magic tricks ay sinadya ni Lolo Alvaro na maging sablay at palpak ang iba sa mga yon at gawing katatawanan. Patok na patok naman sa mga bata ang mga kalokohang yon, maging sa mga matatanda, dahil nahaluan ng komedya ang isinasagawa nilang palabas. Nagugulat si Harry sa mga palpak na pangyayari, subalit nagagawan yun ng paraan ni Lolo Alvaro para maging mas nakakatuwa. Si Dino na nanonood ay tuwang-tuwa rin sa naging pagtatanghal ng kanyang kaibigan at lolo nito. Masaya ang naging pagtatanghal na paghahanda para sa kapistahan. Sinamahan pa yun ng awitan at kantahan. Bukod sa pagmamagic ni na Lolo Alvaro at Harry, halos papatapos na ang palabas at nagsisimula ng kumagat ang dilim nang biglang magkaingay at magsigawan ang mga tao dahil may naging mga panauhin sa pagkakataong yun na nagdulot ng kaguluhan at kilabot sa mga tao sa liwasang barangay. Isang grupo ng mga aswang na lumilipad at meron ding gumagapang sa lupa ang umatake at nanggulo sa palabas. Nagtakbuhan ng mga tao at kanya-kanya ng tago. Nakakatakot at nakapandidiri ang itsura ng mga aswang. Nabalot din ng kakaibang amoy ang lugar dahil sa hindi maipaliwanag na amoy ng grupo ng mga aswang na umatake. Maigi na lamang at nakahanda ang mga tanod at ibang kalalakihan na naroon. Kanya-kanya sila ng hagilap kahit na anong mahaba at matigas na bagay para gamiting armas sa sumasalakay ng mga aswang. Marami ang nasaktan dahil sa pagkakagulo ng mga tao. Agad na hinatak ni Lolo Alvaro si Harry upang magtago sila. Nakita rin niya si Dino na agad na tinawag upang sumama sa kanila sa pagtatago. Pambihira! Napakasama naman ang timing ng mga halimaw na yon! Buti na lang po tapos na po tayo sa palabas natin nang dumating ang mga aswang. Bakit kaya biglang umatake ang mga aswang, Lolo Alvaro? Hindi ko rin alam. Maaaring may ibig silang gawin dito sa baryo. Sana po, walang mapahamak. Oo nga, nakakatakot ang mga aswang. Mababalot na naman ng dilim ang baryo dahil sa pagdating ng mga kampon ng kadiliman. Walang napabalita na namatay o naging biktima ang mga sumalakay na aswang dahil marami ding mga kalalakihan ang agad na nanlaban na humarap sa mga umaataking halimaw. Subalit marami ang taong nasugatan, lalo na yung mga bata at matatanda na hindi agad nakatakbo at nakapagtago. Ang pagsalakay ng mga aswang sa liwasang barangay ay pinamunuan ni Sordina, ang kanang kamay / personal assistant na aswang ni Reyna Garuda. Subalit hindi ikinatuwa ng Reyna ang mga nangyari. Ano talaga? Mga inutil! Mga walang silbi! Ouch! Ang sakit nyo naman magsalita, Reyna Garu. Parang inapak-apakan at binaliit mo masyado ang pagkaaswang namin yan eh. Dahil hindi ako happy sa ginawa niyong katarantaduhan. Mga gunggong kayong lahat! Reyna Garu, ginawa lang namin ang ipinag-uutos mo. Kaya umatake kami mga magagandang aswang. Ginulo nyo lang ang kasiyahan. Ganun lang! Ang sabi mo lang kasi, Reyna Garu, magparamdam kami sa kanila. Eh wala ka namang sinabi na tsutsugiin namin ang mga tao doon, hindi ba? Gaga ka talaga, Sordina! Gaga ka! Gaga! Saka alam nyo, medyo matatakotin din kasi mga kasama kong aswang. Ang iba ayaw nga mga gat. Ewan ko ba, nagtititili pa nga nung nakarating kami sa pagtitipon sa plaza. Ano ka mo? Mga aswang na nagtititili? Mismo.
Kasi nga, ang daming hombre na nanonood sa liwasan, mga opa. Dahil doon, hindi nila pinakialaman ang mga lalaking naroon? Siyang tunay Reyna Garu. Sayang daw naman kasi kung titipukin nila. Kasi nga, grupo ng mga aswang na LGBTQIA+, yung isinama ko. Nabubuwang na ako sa inyo! Ang laking katangahan, Swardina! Ang laking katangahan! Ang tatangan ninyong lahat! Ano ba yan, Reyna Garu? Galit na galit ka? Mga busy sa kanilang mga trabaho ang ibang aswang eh. Sila mga LGBTQIA++ lang ang available. Nagsara nga muna sila ng kanilang mga parlor eh, para sumama sa akin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa kanila eh. Hay nako! Masisira na talaga ang ulo ko sa'yo, Swardina. Ang laking kalokohan itong ginawa mo. Sorry na Reyna Garu. May second chance pa naman, hindi ba? Pero, ang kailangan ko ngayon ay makita mo ang taong sinabi ng aking alagang buitre. Yung papalit daw sa akin bilang pinakamahusay na salamangkera at posibleng tumapos din sa buhay ko. Alam mo na ba kung sino, Reyna Garu? Hindi ko pa nga alam, kaya ako nga pinapahanap sa'yo. Pero ayon sa ipinahayag sa akin ng buitre, ay isa itong bata. Batang lalaki. Bata lang pala. Chicken lang yon. Walang kahirap-hirap. Yun ang akala mo. Dahil hindi siya isang bata lamang, maaaring maibigay sa kanya ang kakaibang lakas pagsapit ng takdang panahon. Kaya ngayon pa lang, dapat nyo na siyang makita at madispatcha. Ano ba naman yan? Bakit ako nalang lagi, Reyna Garu? Di ba pwedeng samahan mo naman ako paminsan-minsan? May ibang bagay pa akong dapat ayusin. Kaya nga sa'yo ko muna ipinapaubaya ang tungkol sa bagay na yan. Okay, sige na nga. Ako na muna ang bahala. Ang hirap talaga maging julalay, ano ba yan? Bakit? Nagrereklamo ka ba? Sabihin mo lang at madali kitang mapapalitan. Si Reyna Garu talaga oh, hindi na mabiro. Joke lang yon. Ayoko naman mapalitan syempre. Yun naman pala eh. Kaya kung ayaw mo mapalitan ka, gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag kang magreklamo. Hindi malimutan ni Hari ang kakaibang karanasan dahil sa nangyari sa liwasang barangay. Noon lang din sila nakakita ng iba't ibang uri ng mga aswang. Grabe, Dino. Ang papangit pala ng mga aswang, no? At saka, ang babaho pa ng amoy nila, tol. Oo nga eh, amoy naaagnas na patay ang iba sa kanila. Meron namang mapanghi. Paano mo nasabing mapanghi, tol? Basta, yun ang amoy nila eh. Siguro, naaamoy mo dun sa aswang yung amoy mo kapag nagigingil ka sa higaan, no? Hoy, hindi ah. Basta mapanghi sila. Buti na lang, walang namatay sa pagsalakay ng mga aswang na yon. Oo nga, tama ka Dino. Nasugatan lang yung ibang hindi agad nakapagtago. Pero nakakatakot, no? Paano kung bumalik ang mga yon, tapos umatake sa mga bahay natin? Dapat maghanda na lang tayo na magiging pangontra natin sa kanila. Kung sa bagay, sabi naman nila, takot sila sa asin at bawang. Nasusunog sila kapag nadidikit sa katawan nila mga yon. Paano kaya tol kung mas maraming aswang na sumugod sa susunod? Baka hindi na kayanin ng mga tanod at ng ibang kalalakihan. Oo nga, sinong papatay sa mga aswang? Dapat may poprotekta sa mga taga rito. Yung bang magiging tagapagtanggol laban sa mga aswang? Naalala mo ba yung si Super Ingo? Yung palabas dati sa TV? Lumalaban yun sa mga aswang, di ba? Oo, naaalala ko yun. Magaling yun. Sana may dumating na katulad niya para maging tagapagtanggol ng taga rito sa baryo Pinagpala. Kung magkakaroon man ng ganun, sino naman kaya? Saka, sana ako na lang kasi pangarap kong maging superhero eh. Astig yun. Magiging proud ako kasi magkakaroon na ako ng kaibigan tagapagtanggol laban sa mga aswang. Lumapit sa dalawang bata si Lolo Alvaro na may dalang merienda. Nagluto ito ng pritong saging. Aba, nagkakasarapan yata ng pag-uusap ang magkaibigan ah. Opo, Lolo.
Kasi po, naisip po namin ni Dino, dapat po siguro ay magkaroon po ng superhero dito sa baryo natin. Opo, Lolo. Yung bang magtatanggol sa atin para iligtas tayo laban sa mga aswang? Malay mo, biglang magkaroon. At hindi imposible yon. Bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, abay magmerienda muna kayo. Baka gutom lang yan kaya kung ano-ano pumapasok sa utak niyong dalawa. Samantala, minsan pa'y kinausap ni Garuda ang kanang kamay niya na si Swardina para gumawa ng pag-iimbestiga at hanapin ang batang lalaking sinasabing magiging dahilan ng pagbagsak ng kasikatan ni Garuda. Hindi lang yun, sapagkat ang batang ito ay siyang maaaring makapatay sa kanya dahil sa taglay na mahika. Anong gusto mong gawin ko ngayon, Reyna Garu? Puntahan mo ang mga batang lalaki sa baryong ito. Talaga lang ha? Lahat sila? Oo, para malaman mo kung sino sa kanila ang batang lalaki na sinasabing dapat kong iwasan. At syempre pa, dapat nating iligpit. Nako. Pahirap ka talaga, Reyna Garu ha? Wala akong masabi sa pinagagawa mo sa akin. Samantala, sa bahay naman ng maglolo, habang nagpapahinga ang dalawa, ay nagising si Lolo Alvaro. Pinagmasdan niya ang kanyang apo na si Hari. Parang kailan lang ay isa kang makulit na paslit, Hari. Ngayon ay magdo-12 anyos ka na. Magiging teenager na. Kaya hindi ko na maaaring itago pa sa iyo ang lahat. Dahil dumating na ang tamang pagkakataon. Lalo na ngayong niligalig na naman ng mga aswang ang ating baryo. Nagising si Hari na nakatingin sa kanyang Lolo Alvaro. Lolo, bakit po? Wala, apo. Wala. Nakatitig po kasi kayo sa akin eh. Parang pinagmamasdan niyo ako habang natutulog. Hindi kasi ako makapaniwala, apo, na malaki ka na. Siyempre po, mabilis talaga akong lalaki kasi pinapakain niyo po ako eh. Kung sa bagay, tama ka, apo. Kasi po, kung di niyo po ako pinapakain, baka matagal na po ako natepok dahil namatay na po ako sa gutom. Ay nako, puro kakalukuhan talaga, Hari. Pinapangiti ko lang naman po kayo, Lolo Alvaro. Kasi po, pansin ko masyado po kayong seryoso eh. Hindi naman, apo. Saka, may mga bagay lang ako naalala. Ano po ba yun, Lolo? Bakit ba gusto mong malaman? Baka po kasi may problema po kayo, Lolo. Siyempre po, gusto ko po kayong tulungan. Kasi po, ayoko po nabibigatan kayo sa pag-iisip ng solusyon. Malay niyo po, may maitulong po ako sa inyo. Oo nga naman. Pero Hari, huwag kang mag-alala, apo. Kayang-kaya ko solusyonan ang mga problema. Kaya huwag mo nang isipin yon. Hindi sanay si Hari na nakikitang nag-aalala o may problemang diladala ang kanyang lolo. Kaya ang pagkabahala niya ay nasabi niya sa kaibigang si Dino. Baka naman inlaban Lolo Alvaro mo, kaya ganon. Parang may problema. Ano ka ba naman, Dino? Matanda na si Lolo, no? Bakit? Kapag matanda na ba, hindi na nai-inlove? Oo nga, no. Kung sa bagay. Pero wala naman ako nakikitang kausap si Lolo Alvaro eh. Baka hindi mo palang nakikita. Sana nga, hindi mabigat ang problema ni Lolo. Kasi baka kumapano siya eh, kapag lagi na lang siya nag-iisip. Di sabihin mo sa kanya na huwag mag-isip. Saka pasalamat ka nga, Hari. Kasi si Lolo Alvaro nag-iisip eh. Ibig lang sabihin, meron siyang utak. Grabe ka naman. Oo naman, matalino yata ang lolo ko. Ikaw talaga kung ano-ano sinasabi mo. Puro ka kalokohan eh. Ikaw ang grabe. Masyado mo siniseryoso yung sinasabi ko. Di ba pwedeng nagbibiro lang ako? Pinagagaan ko lang naman yung usapan nating dalawa eh. At dahil nga hindi maaaring baliwalain ni Swardina ang utos sa kanya ni Reyna Garuda, kaya inumpisahan na niyang maglibot sa baryo para alamin kung sino-sino ang mga batang lalaki na naroon ang posibleng sinabi ng alagang buitre na maaaring maging dahilan ng pagbagsak ni Garuda.
Kapag siniswerte ka nga naman, may 2 batang lalaki akong nakikita. Lalapitan ko sila. Nako, mukha yatang aalis na. Naghiwalay na sila ng pupuntahan. Di bale, susundan ko ang isa sa kanila. Yung mas malaki at mas cutie pie. Nagkanya-kanya na ng lakad sina Hari at Nino. Kapwa na sila pauwi. Ang batang sinundan ni Swardina ay si Hari. Ang batang yun muna ang aking mamanmanan. Saka na yung isa. Hanggang sa makauwi na ng bahay ay sinundan ito ni Swardina. Kailangan malaman muna niya ang uri ng pamumuhay ni Hari. Kung ano ang mga ginagawa para malaman niya kung ito ang batang tinutukoy ni Garuda. Pumasok na ng bahay ang bata. Kailangan makapasok din ako hanggang sa loob ng kanilang bahay. Mas magiging madali ang pagpasok ko sa kanilang bahay kung magiging aswang ako. Kaya magta-transform muna ang aking beauty sa pagiging aswang. Nagkubli saglit si Swardina upang magbago ng anyo. Kailangan makapasok siya sa loob ng bahay ni Hari. Samantala, nang dumating si Hari ay wala roon si Lolo Alvaro. Malamang may pinuntahan ito. Saan kaya nagpunta si Lolo Alvaro? Hindi niya sinabi sa akin ah. Sana sumama na lang ako sa kanya. Nasa loob na ng bahay si Hari nang makarinig siya ng ingay at kakaibang tunog mula sa labas. Samantala, nakapasok agad sa loob ng bahay si Swardina nang walang kahirap-hirap. Pero kailangan niyang humanap ng lugar na mapagtataguan hanggang may nakita siyang maaari niya pagkublian. Hala, ano kaya yun? Hindi kaya aswang? Pero, hindi pa naman gabi ah. Hapon pa lang. Baka yun ang sinasabi ni Lolo na aswang na may kakayahang gumalaw kahit araw. Dapat mag-ready ako. Hindi pwedeng wala akong gawin. Humanda ka sa aking aswang ka. Nag-alala si Hari dahil sa kanyang narinig. Kinakabahan siya, subalit mas pinairal niya ang tapang. Hindi pwedeng maging mahina siya. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng pamilyar na boses. Tinawag siya nito. Ang Lolo Alvaro! Dumating na siya! Sasalubungin ko muna! May dalang mga pagkaing dilata at iba pang grocery items ang kanyang lolo. Malamang ay ipinamili na nito ang konting halagang ibinayad sa kanila nang magtanghal sila sa liwasan para sa kapiyastahan. Apo, ikaw na mag-asikaso nito mga pinamili ko. Ayusin mo na lamang sa kusina. Opo, Lolo. Ako'y kanina pa kasi naiihi. Parang sasabog na ang pantog ko. Punong-puno na. Doon muna ako sa kubeta at kailangan ko magbawas ha. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala dito sa mga pinamili nyo. Samantala, narinig ni Swardina na noon ay nagkukubli sa loob ng kubeta ang pag-uusap ng maglolo. Naku po, mangungubeta ang matanda. Paano ako? Mabibisto niya na may aswang na nagtatago dito sa loob ng kanilang CR. Hindi ko planong gawing pagkain siya kasi majonda na siya, makurat na ang balat. Sa kadyeta ako ngayon. Kailangan hindi ako makita ng matandang yon. Ano bang gagawin ko? Teka, alam ko na. Tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng kubeta si Lolo Alvaro. Sabi nga niya ay punong-puno na ang kanyang pantog, kaya nagmamadaling binuksan ang zipper ng pantalon upang makapagbawas. Dahil maraming dapat ilabas si Lolo Alvaro, kaya medyo natagalan ito sa loob ng kubeta. Halos papatapos nang magbawas si Lolo Alvaro nang makarinig ng pigil na tawa. Matinis na hagikik. Ano yun? Merong tumatawa. Saan galing yon? Muli niyang narinig ang matinis at pigil na pagtawa. Teka, nandito lang sa loob ng kubeta. Hindi pa naisasara ni Lolo Alvaro ang zipper ng kanyang pantalon. Nang gayon na lang ang gulat niya nang may pumatak na malagkit na likido. Doon mismo sa kanyang iniingatang alagang si Junior. Ano yon? May pumatak sa akin, Juan! Napatingala si Lolo Alvaro at gano'n na lang ang pagkasindak niya nang makita ang aswang na si Swardina
na nakakapit at patiwarik na nakabitin sa itaas na bahagi ng kubeta. Naku po! Walang yaka, may aswang! Ano ginagawa mo rito? Wala ka na ron. Ikaw yung tumatawa kanina, no? Pinagtatawanan mo ako! Medyo. Sa kakatawa ko nga, tumulo pa ang laway ko eh. Walang yaka! Laway mo pala yung tumulo sa kwang ko! Sira ulo kang aswang ka! Kaya pala ang lagkit at iba ang amoy! Nako ha, kunwari ka pa. Ginagamit mo ng pampadulas ang laway eh. Bastos kang aswang ka! Bastos! Hoy, lahat ng tao may kabastusan, no? Bakit mo ba ako pinagtatawanan kaninang aswang ka? Eh kasi nga, Lolo, wala ka nang maitatago sa akin. Kitang-kita ko dan lahat. At nadismaya ako sa nakita ko. Kulubot na, kuluntoy. Tapos, parang kasing laki lang ng kalingkingan ko. Abay, walang yaka talaga! Sinabi mo pa talaga! At ang nakakatawa doon, sa edad mong yan na senior na, yun pala, may kapote pa. Ay grabe siya, yaki! Anong yaki ang sinasabi mo? Sinadya ko yun huwag magpatanggal ng kapote para hindi tablan ng hamog at maiwasang sipunin. Sira ulo kang aswang ka! Talaga lang ha? Teka nga, bakit ba ako nakikipag-usap sa iyong aswang ka? Ano bang kailangan mo? Teka, lalabas lang ako ng kubeta at kukunin kong itak ko. Itataga ko talaga sa iyon! Uy, wait lang senyor. Lalabas ka na kalitaw ang putotoy mo? Makikita yan ng apo mo, sige ka. Ang sasabihin niya, Lolo, it's a tie. May kapote ka rin pala. Hayop ka talagang aswang ka! Hintayin mo lang ako rito at may paglalagyan ka talaga sa akin! Pagkatapos maisara ang pantalon ay nagmamadaling lumabas ng kubeta si Lolo Alvaro. Kaya lamang, agad na ring nakaalis ang aswang na si Swardina. Kaya nang nagbalik ang matanda sa loob ng kubeta, ay wala na ito. Hayop yan! Nakatakit pang halimaw! Kung inabutan lang kita, tatagtadin kita ng pinong-pino! Hayop na yon! Wala na ako may tatago sa kanya! Nakita niya ng lahat pati ang kapote ko! Sumunod pala kay Lolo Alvaro si Hari na nagtataka. Lolo, ano po nangyari? Sino po tatagayin niyo dyan sa kubeta? Apo, may aswang! May bading na aswang na nakapasok dito sa atin! Ho? Bading na aswang? Oo! Bading na malanding aswang! Hala, meron po ba nun? Oo! Andito lang kanina eh! Nakalambitin pa nga dito sa ibabaw ko! Buti hindi po kayo pinagtripan ng bading na aswang, Lo. Muntik na! Dahil sa aswang na yon, nabisto niya ang matagal ko ng lihim! Eh ano po bang lihim yun, Lolo? Lihim ng nakakapoteng saging! Lolo, ano po yun? Title po ba ng pelikula yun? Ay, hindi! Kalimutan mo na yon! Saka huwag ka ng maraming tanong, Hari! Ang kailangan natin ngayon ay mag-ingat dahil namemerwisyo na talaga ang mga aswang na yan! Dahil sa naging karanasan ni Lolo Alvaro, ay lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala at pagkabahala. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw ay baka mas maging mapanganib ang mga aswang. Hindi niya hahayaan na mapahamak sila, lalo na ang kanyang apo. Kaya sa kanyang pag-iisa ay nakabuo na siya ng desisyon. Baka masayang ang panahon. Mamaya bigla ako mawala. Hindi ko na maibibigay kay Hari ang bagay na kailangan mapasa kanya. Total, konting panahon na lang 12 anyos na siya. Kaya nang tanggapin ng kanyang katawan ang mga pagbabago. Ang mahalaga maibigay na yun sa kanya bago pa mapunta sa iba. Kaya kinabukasan ay niyaya ni Lolo Alvaro ang apo sa lugar na pinagsasanayan nila ng mga magic tricks. Handa na siyang ipaalam sa apo ang isang lihim at maibigay na rito ang bagay na dapat nitong taglayin. Magpa-practice ba ulit tayo ng magic tricks, Lolo Alvaro? Hindi, apo, kundi dapat mo nang malaman ang isang lihim. Ho? Aling lihim po, Lolo? Ang lihim ng nakakapoting saging po ba? Abay, pabihira ka, bata ka. Hindi yon, kundi lihim ng pagiging isang tunay na salamangkero. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Alvaro?
Buksan mo ang maliit na pulang baul na ating dala. Agad na sumunod si Hari. Binuksan ang maliit na pulang baul. Lolo, mga librong maliliit ang laman nito ah. Tapos may mga maliliit po na stick at sombrero ng magician. Kunin mo na sa loob ng sombrero ng magician. Ano po ito? Isang kumikislap na gintong barya? At yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na mahika, Apo. Hindi mo kailangan ng mga magic tricks para gawin ang isang kakaibang pagtatanghal. Dahil lahat ng gagawin mo ay totoo. Lahat ng mahika ay tunay. At walang halong pagkukunwari o bilis na mga kamay. Ibig niyo pong sabihin ay totoong magic po? Oo, Apo. Totoong totoo. Subalit hindi lang yon ang maaari mong makuha na magiging bisa ng gintong barya. Kundi ikaw rin ay magiging isang antingero. Dahil isang anting-anting ang gintong barya na yan, ikaw ang siyang haharap at magtatanggol sa mga tao laban sa mga masasamang elemento gaya ng aswang at iba pang maligno na iluluwa ng kadiliman. Lolo, sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Oo, Apo. Dahil ikaw ang napili, ikaw ang itinakda para mag-alaga sa gintong barya. Teka, bakit po ako Lolo Alvaro? Ikaw ang nagtataglay ng dugo ng mga tunay na salamangkero, Apo. Di po ba ikaw rin po yung salamangkero, Lolo Alvaro? Lolo ko po kayo eh. Oo, subalit hindi lahat ay tinakda, kundi ikaw lang, Hari. Ang 3 kambal na puyo mo sa iyong ulo ang siyang magsasabi at magpapatunay na ikaw ang itinadhana. Kaya nga nagpasalid-salid ang gintong barya na yan sa paghihintay ng tunay na itinakda. Sa ating angkan ay ikaw ang siyang nakatadhana. Teka, sandali lang po, Lolo. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Hari, Apo, gawin mo na lang ang tungkuling nakaatang sa'yo. Magsisimula yun ngayon dahil ikaw na ang mag-iingat ng gintong barya. Paano ko po may tatago ang gintong barya? Paano po kung mawala ko ito? Hindi yan mawawala dahil ipapasok yan sa loob ng iyong katawan. Hala, paano po yun? Hindi ko kayang lunukin yan, Lolo Alvaro. Malaki po. Huwag mong problemahin yon dahil maaari itong ipasok sa loob ng katawan mo. Eh paano nga po? Tumalikod ka, Hari. Bilis! Bago pa mawalan ng bisa ang gintong barya. Sinunod ni Hari ang kanyang lolo Alvaro. Tumalikod si Hari. Nagulat ito nang biglang hilahin pababa ng kanyang lolo ang suot niyang salawal. Kinabahan ito bigla. Lolo, sandali po. Anong gagawin niyo, Lolo? Itinulak ni Lolo Alvaro ang bata at napayuko ito. Agad na kinuha ng matanda ang gintong barya at agad na ipinasok yon sa butas ng likuran ni Hari. Pasok! 3 points! Napasigaw naman sa sakit si Hari. Halos mapaiyak ang bata. Lolo, ano pong ginawa niyo? Ba't niyo po ipinasok ang barya dun? Dahil yun lang ang paraan para maipasok ito sa katawan mo. Dahil sabi mo nga, mahirap kung lulunukin mo. Aray ko. Di na tuloy ako virgin yan, Lolo. Ang mahalaga ay nasa loob na ng katawan mo ang gintong barya. Ngayon ay ganap ka na at lihitin mong salamangkero. Itaas mo yung salawal mo at uuwi na tayo. Lolo naman eh. Paano ako uuwi nito? Nahihirapan nga po akong lumakad. Masakit pa rin. Mawawala din yan. Huwag mo kasing isipin. Suya ka talaga, Lolo. Ang sama ng ginawa mo. Ginawa niyong alkansyang puwit ko. Samantala, muli ay nag-report si Swardina kay Garuda tungkol sa ipinapagawa nito. Anong balita, Swardina? May lead ka na ba? May nakita ka na bang posibleng siya ang batang ipinapahanap ko sa'yo? May nakita ko, Reyna Garu. Apo ng senyor na may saging na nakakapote. Ano bang sinasabi mo, Swardina? Basta, may kutob akong siya ang hinahanap natin. Feeling ko lang. Dahil iba ang naramdaman ko nang makarating ako sa bahay nila.
Kung may kakaiba kang naramdaman, malamang siya na nga ang batang yon. Kaya dapat siyang madispatcha agad-agad. Kalma lang Reyna Garu. Bata lang yon. Ibig kong makita siya para malaman natin kung ano ang ating gagawin bago pa maging huli ang lahat. Dahil hindi na makapaghintay pa si Reyna Garuda, kaya pinilit nito si Swardina upang magbalik sa bahay ni na Lolo Alvaro. Pero hindi sa anyo ng isang aswang, kundi sa normal na tao, kaya hindi siya makikilala nito. Lolo, may tao po. Ala, sige apo, buksan mo ang pinto. Baka tigalista ng barangay yan at mailista na tayo sa mabibigyan ng regalo ni Mayor. Binuksan ni Hari ang pinto. Tumambad sa kanya si Garuda at Swardina. Malaki ang ngiti sa kanya ng dalawang bisita. Magandang umaga sa'yo, iho. Hello, Bagets. Ang pogi mo naman. Ilang taong ka na? Magti-12 po. Nag-iisa ka lang ba rito? Hindi po. Kasama ko po ang lolo ko. Nasa kusina po siya. Kumusta na nga pala ang lolo mo? Okay lang ba siya? Kilala niyo po ang lolo ko? Hindi. Hindi ko kilala ang lolo mo. Narinig ni Lolo Alvaro na may kausap si Hari, kaya lumapit na rin ito mula sa kusina. Ano raw ba kailangan nila, apo? Hindi ko po alam, Lolo Alvaro eh. Ay mawalang galang na po sa inyo. Ano po bang kailangan nyo? Titig na titig si Swardina kay Lolo Alvaro. Napangiti pa ito. Teka lang, magkakilala na ba tayo? Bakit ganyan ka kumakangiti at makatingin sa akin? Parang gusto mo kong talupan na parang saging ah. Hindi naman po, lolo. Ibig ko pong sabihin, masayahin lang po talaga ako, lolo. Kaya nakangiti po ako. Ako nga pala si Swardina. At ito naman po ang amo ko, si Madam Garuda. Hindi nyo pa sinasabi sa akin kung ano ang sadya nyo rito. Ito kasama mo. Baka gusto magsalita. Oo nga naman, madam. Kanina ka patahimik eh. Oo nga po. Tapos kanina ka pa po nakatingin kay Lolo Alvaro. Kung wala kayong sasabihin tungkol sa sadya nyo, makakaalis na kayo. Saka marami pa po kasi kaming gagawin ni Lolo eh. Magre-ready pa po kami sa aming magiging palabas. Kasi may kliyente po kami ngayon. Magsushow po kami sa isang party. Mga magician po kami. Salamangkero pala kayo maglolo. Tingnan mo nga naman. Ito si madam. Magician din siya. Talaga po? Marunong din po kayong mag-magic? Oo. Hilig ko lang. Kung wala na kayong sasabihin pa, masyado na kayong nakakaabala sa amin. Umalis na si Garuda at Swardina. Bumalik na sila sa kanilang tinutuluyan. Tahimik si Garuda at napansin yon ni Swardina. Reyna Garu, ano ba nangyayari sa'yo? Mula namang galing tayo sa bahay ng maglolo, para natulala ka na. Ano bang meron? Huwag mong sabihin, nahipnotismo kayo ni Tandang Alvaro. Napakahabang panahon na ang lumipas, Swardina. Hindi ko akalain na makikita ko pa siyang muli. Sino? Si Alvaro. Kilala mo siya? Siya ang nag-iisang lalaking tangi kong minahal. Yun lang. Kaya pala, iba ang mga tingin mo kanina. Napakalagkit. Dahil bumalik kanina ang mga nakaraan, ang masayang alaala. Kung naging ex mo siya, ba't di ka niya nakilala? Kalimutan mo na ba? Marami nang nagbago sa akin, Swardina. Kaya hindi niya na ako basta-basta makikilala. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Naging suki ka na nga pala ng salamat, Doc. Saka mula nang tanggapin mo ang pagiging aswang, maraming nagbago sa itsura mo. Wala pa rin kakupas-kupas ang kakisigan ni Alvaro. Mahirap kalimutan ang lahat sa kanya. Nako. Marami kang hindi malilimutan na masasayang alaala kasama siya, no? Oo, Swardina. Napakarami.
Teka, kasama ba dun yung pagkain ng saging na may balat na kapote? Ano bang sinasabi mo? Wala. Wala yun, Rey Nagaro. May naisip lang ako. Kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo. Lalo tuloy ako naguguluhan, Swardina. Saan, Rey Nagaro? Hindi ako pwedeng magkamali. Ramdam na ramdam ko sa batang lalaki ang hinahanap natin. Si Harry. Kaya lang anong gagawin ko kung apo pala siya ni Alvaro? Bakit? Masasaktan ng ex mo, ganon? Kapag may ginawa tayong hindi maganda sa apo niya? Habang naghahapunan ay napag-usapan ng maglolo ang tungkol sa kanilang naging bisita na sina Swardina at Garuda. Ang weird po nila, no? Di ba po, Lolo? Hindi ko nga rin sila maintindihan. Nagpunta sila rito sa atin. Pero wala namang malinaw na sinabi kung anong dahilan. May napansin po ba kayo dun sa babae? Yung ano po, yung Madam Garuda ba yun? Iba po ang tingin niya sa inyo eh. Hindi ko rin alam kung bakit ganun siya kumakatingin sa akin. Ang lagkit po ng tingin niya sa inyo, Lolo. Para nga akong hinuhubaran habang tinitingnan niya ako eh. Gwapong-gwapo siguro siya sa inyo, Lolo. Pati nga yung bading eh. Iba rin po ang ngiti sa inyo. Iba talaga ang sex appeal ng Lolo Alvaro ko. Grabe, parang si Richard Gomez. Alam mo naman nung kabataan ko, ay iba rin ang karisma ko, Apo. Nagkakandara pa ang mga babae sa akin. Yan tayo, Lolo eh. O kaya po, totoo ang sinasabi ko sa'yo. Katunayan nga, bago pa naging kami ng namatay mong lola, ay may babaeng sobra kong minahal. At buong akala ko ganun din siya sa akin. Bakit, Lo? Ano po nangyari? Ipinagpalit niya ako sa ibang lalaki dahil sa material na bagay. Mas pinili niya ang yaman, maging ang kasikatan, kaysa sa pagmamahalan namin dalawa. Kaya labis ako nasaktan sa ginawa niya. Hindi ko malilimutan yon na ipinagpalit niya ako sa iba. Halos ikamatay ko yon, Apo. Ay grabe, may hugot din po pala talaga kayo, Lolo. Hindi ko maiwasang humugot, Apo. Kasi nga, sobrang ansakit-sakit ng karanasang yon. Paano kung magkita po kayo ulit ng babaeng yun, Lolo? Ano pong gagawin nyo? Ewan ko. Dahil may kirot pa rin sa dibdib ko, kahit maraming taon na ang lumipas. May promise kasi kami sa isa't isa na walang iwanan. Kami lang hanggang sa huli. Sobra ko kasi siyang minahal. Pero sasaktan lang pala niya ako. Tama nga lang pala ang sinabi nila, Lolo. Walang forever. Tama ka, Apo. Wala talagang forever. Dahil hindi lahat ng ating gusto at pinaplano ay siyang nangyayari. Nabibigo tayo sa ng iba't ibang kadahilanan. Pero kanina habang kausap natin ang dalawang yon, may iba akong kutob. Ano po yun, Lolo? Iba ang enerhiya nilang dala. Negative energy. Ibig sabihin po, masasama sila? Pwedeng ganun, Apo. Pero isa lang ang natitiyak ko. May dala silang hindi maganda dito sa ating baryo. O kaya, may plano silang masama sa atin. Sa ating dalawa po, Lolo Alvaro? Oo. Kaya dapat tayo mag-ingat sa kanila. Dahil ramdam kong babalikan nila tayo. Samantala, sa mga naging pag-uusap ni Garuda at Swardina, hindi natutuwa si Swardina sa dinadrama ng kanyang reyna. Ali, maling-mali, Rey Nagaro. Anong mali, Swardina? Nagdadalawang isip na kayo sa dati niyong plano para sa batang lalaking maglalagay sa panganib sa inyong buhay at kasikatan. Dahil at po siya na lalaking naging ex mo. Nakokonsensya kasi ako, Swardina. Wala na tayo noon, Rey Nagaro. Ano bang konsensya ang pinagsasabi mo? Sobra-sobra ang sakit at sama ng loob na nagawa ko sa kanya. Samantalang naging napakabait at naging tapat siya sa akin. Dahil sa aking matayog na ambisyon at pagiging makasarili. Sinira ko ang aking pangako sa kanya. Pinaasa ko lamang siya sa wala. Rey Nagaro, tapos na yon.
Matagal ng panahon ang lumipas. Move on ka na. Madaling sabihin yon, Swardina. Pero Reyna Garo, ipapaalala ko lang sa'yo. Kapag hindi natin itinuloy ang plano mo, bukod sa mawawala ang kasikatan at kapangyarihan mo bilang salamangkera, pati ang laing aswang ay magagalit sa'yo. Maging sila'y manganganib dahil posibleng maubos ang mga aswang dahil sa batang salamangkero na yon. Buong lipi ng mga aswang na pinamumunuan mo ay mawawala. Hindi papayag ang mga kauri natin. Malamang maparusahan ka at hindi mo magugustuhan ang maaari nilang gawin sa'yo, Reyna Garo. Natahimik si Garuda pero nagtatalo pa rin ang nasa isipan niya dahil bukod sa nakokonsensya siya dahil sa malaki niyang kasalanan kay Alvaro, sa pagkikita nilang muli ay nanumbalik ang pagmamahal niya rito. Iba ang lukso ng puso niya nang magkaharap sila. Hindi ko maipaliwanag, pero masaya. Iba ang sigla ng damdamin ko nang makita ko siya muli. Matagal nang wala ang lalaking ipinagpalit ko sa kanya at hindi ko may pagkakaila na napilitan lamang akong makisama sa taong yon dahil sa ambisyon ko. Subalit ang talagang mahal ko ay si Alvaro. Dahil nga hindi ikinakatuwa ni Swardina ang nagbabagong desisyon ni Garuda, ayaw niyang umasa dito. Gagawa siya ng sariling desisyon. May nakikita siyang pagkakataon para hindi habang buhay ay maging kanang kamay lamang siya. Nakakapagod na rin maging PAA, personal alalay na aswang. Aba, may ambisyon din naman ang beauty ko na umangat sa posisyon, ano? Pwede rin ako maging reyna ng mga aswang. Reyna Swardina. Sounds good. Pwede. Kung ako makapapatay dun sa batang sinasabi ni Reyna Garuda, baka ako ang ipalit at maging reyna. Uso pa naman ngayon ang pagpapatalsik sa pwesto. O, kaya humanda ka, Swardina. Maaari kang maging reyna kapag napatay mo ang batang salamangkero. Natitiyak ko na may magsusulong para ako ang maging reyna. Ay, ang saya-saya nun. Nakita ni Garuda ang pangiti-ngiti na si Swardina. Lumapit siya rito at nag-usisa. Mukhang maganda yata ang iniisip mo, Swardina. Pwede mo bang i-share sa akin? Aba, teka lang. Kung nag-share ka rin sana sa akin ng confidential fund, isi-share ko sa'yo ang iniisip ko. Ang kaso hindi eh. Ano? Ang ibig ko sabihin, masaya lang ako dahil malapit ka na mapatalsik. Kaya marami lang nakatutuwang nangyayari sa buhay ko. Gusto kong sabihin sa'yo, Swardina, hindi ko gustong ikinikilos mo nitong mga nakaraang araw. Namumuro ka na sa akin. Baka gusto mo nang matulog na may bulak sa ilong at hindi ka na sikatan parang araw. Napangiti lang si Swardina at tinalikuran si Garuda. Subalit buong-buo na ang desisyon niya. Siya ang kikilos. Siya ang papatay sa batang salamangkero para sa kanyang ambisyon. Kaya lihim na kumilos si Swardina. Kinausap ang mga aswang na maaaring mapasunod niya dahil sila ang aatake sa bahay ng maglolo. Dapat nang mapatay ang bata. Gagawin nila ang plano sa lalong madaling panahon at hindi niya yun ipapaalam sa kanyang Reyna Garuda. Samantala, dahil nagdududa si Garuda sa kakaibang galaw ni Swardina, kaya nagmatsyag din siya sa mga kilos ito. Bagamat mas naging maingat si Swardina. Nagkaroon ng pagtatanghala ang maglolong Alvaro at Hari sa Karatig Barangay dahil minsan pa'y naimbitahan silang magtanghal. Gabi nang sila'y makauwi, kaya pagod na pagod ang maglolo. Agad na nakatulog si Lolo Alvaro. Pagkalapat ng likod nito sa higaan, saglit lang ay naghihilik na ito. Ang bilis naman makatulog ni Lolo Alvaro. May tatanong sana ako sa kanya eh. Naghihilik na pala. Maya-maya pa ay nakaramdam na rin ng antok si Hari. Kaya lamang may ingay at sigawan siyang narinig mula sa labas ng bahay. Hindi pangkaraniwan ang ingay na yon. Parang natataranta at humihingi ng tulong. Kaya napilitan siyang bumangon para silipin kung ano yun.
Nanlaki agad at sinidlan ng kilabot ang kanyang buong pagkatao nang makita ang kung anong dahilan ng pagkakaingay ng mga tao dahil may mga iba't ibang uri ng aswang ang nanggugulo sa kanilang lugar. Naku po, heto na nga sila. Tama si Lolo Alvaro, babalik ang mga aswang. Malamang sila yung mga aswang na umatake sa liwasan. Amoy na amoy ko na naman ang mabahong amoy nila. Teka, ano bang gagawin ko? Mag-isip ka, Hari. Mag-isip ka. Ano ba yan? Tulog na tulog si Lolo Alvaro. Gigisingin ko siya. Tinapik-tapik ni Hari ang lolo na mahimbing na natutulog pero ayaw pa rin itong magising. Anak ng pitong tutyag naman oh. Tulog mantika na naman si Lolo. May mga aswang na nga, hindi pa rin nagigising. Baka mamaya may aswang na pumasok dito sa bahay namin. Lagutan Lolo ko. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.